Pamahalaan, mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng 13 Pilipina na hinatulan ng pagkakakulong sa Cambodia dahil sa paglabag sa surrogacy ban. National Bureau of Investigation kumikilos na rin para malaman kung sino ang nasa likod ng naturang human trafficking. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Nasintensya na ng Provincial Court ng Kandal ang 13 Pinay na nahuling sangkot sa surrogacy sa Cambodia. Sila ang mga Pinay na sinasabing na-recruit papuntang Cambodia para maging surrogate mother sa halagang humigit kumulang $10,000. Sabi ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs, malungkot na makukulong pa rin ang mga Pinay roon. Pero nagpapasalamat pa rin sila sa Cambodia sa mas mababang sintensya na ibigay sa mga Pinay. Sa ngayon, ang alam ko, mukhang tatanggapin na natin yun, yung hatol. Wala pang ulat sa amin na kung mag-a-appeal. Dahil para naman sa atin, mukhang ginawa na ng abogado nila lahat ng maaaring magawa. Dahil unang-una, yung parusa na hinaharap nila ay 15 to 20 years. But ginawa ng abogado lahat upang mapababa ang parusa. Maganda doon, hindi sa nakasuhan ng surrogacy. Kasi yun, maaaring 20 years ang doon lang siya nangyari, hanggang 4 years lang yung hatol, tapos binawasan pa ng 2 years. 2 years lang yung hatol laban nila. Sa ngayon, ang prioridad naman ng pamahalaan, mapangalagaan ang pinagbubuntis ng 13 Pinay. May isa rin kasi sa kanila ang kambal pa umano ang dinadala. Hindi naman ito ibibigay sa mga nagbayad sa kanila para maging surrogate mother, kundi pinag-aaralan na dito sa Pilipinas mapangalagaan ang mga bata. Kung pumayag naman ng Cambodia, isa sa mga unang gagawin natin ay yung mga bata ay dadalhin o iproproseso ang kanilang birth certificate sa embahada natin doon. Kaya malaking posibilidad na pag mauwi na natin yung mga bata dito sa Pilipinas, ay i-refer natin sila sa DSWD at sa NACC upang tingnan ang mga posibilidad para sa mga batang ito. Hinahanap na naman ng DOJ ang mga nag-recruit sa mga surrogate mothers. Nahinga na nila ng pahayag ang 7 Pinay na nauna nang napauwi sa Pilipinas dahil hindi sila nabuntis sa Cambodia. Kumikilos na rin ang National Bureau of Investigation para hanapin ang sangkot sa modus. Patuloy naman ang babala ng gobyerno sa mga pumapasok sa mga illegal na recruitment. Bawal ang surrogacy sa Cambodia. Kaya kung merong oferta sa inyo, alok sa inyo online na maging surrogate mother, $10,000 ang bawat baby. Punta kayo doon, pero try naman yun sa mga bantang yun. So, huwag niyo pong gawin. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.